abanderada ay si Sister Dorisa Cura mula sa community ng El Shaddai PPMI. Ako pagkakilala ng Kristo sa ating bansa, naniniwala na ang ating mga ninuno na may isang makapangyarihan Diyos. Kaya, ang relihiyon na lubos na lumaganap sa ating bansa ay ang Islam. Gumanap bilang Reyna Mora ay si Sister Catherine Alcomedras galing sa Third Order of Franciscan OFS. Sa grupo ng Our Lady of Lourdes, St. Bernadette Choir. Ito, ipinakita ang tunay na kapangyarihan ng tubig ng buhay na pagkakilala ang tunay na pinagkakaloob ng Diyos. Kumatin, Mansamagitana ay si Sis Jane Ann Gallinero mula sa grupo ng Service Team. Sa kanyang awa, sinundiran ng si Jesus. Habang pasalangkor sa patungo sa Golgotha, kanyang ibinigay ang bandana upang mailagin ang dugo ang mukha nito. Ang imahe ni Kristo ang tumalag sa buhay. Gumanap bilang babaeng Veronica ay si Sis Jenny Altea Naparte galing sa grupo ng San Pedro Palisol SBCC. Ang mahalihuyang na amoy ng pabango sa ating buhay ay inahalin tulad sa pagiging mabuti sa ating kapwa at nahalihuyang nito sa ating buhay. Kumanap bilang Maria Magdalena mula sa community ng El Shaddai ay si Sis Mary Angelique Luso. Ang kadalisayan ng ministeryo ay simbolo ng kabutihan at masaganang pagpapala sa ating Panginoon. Gumanap bilang Maria de Santiago si Sis Jen Taresma mula sa grupo ng Lectors and Commentators Group. Ito ay simbolo ng kadalasayan, ng purihan, at ang galaw at ang banal na pamumuhay ng isang tunay na Kristiyan. Gumanap bilang Maria Ina ni Cristo si Sis Rowena Sumagaysay mula sa Third Order of Franciscan OFS. Tulad ng isang bituin na bumabag sa tatlong hari upang matagpuan ang sanggol na si Jesus. Ngayon din siya ang babay upang matagpuan ang Panginoon patungo sa kanyang dami. Gumanap bilang Reyna de las Estrellas ay si Sister Mary Lesroa galing sa grupo ng Our Lady of Lourdes. Sila ng ating Panginoon nag-umpisa ang bagong buhay para sa kapayapaan. At dahil sa kanyang pagkamatay, ang mundo ay naglubos na nangyayitas upang kanyang ating kasalanan namin palaging pasanin ng Diyos ng ating buhay. Gumanap bilang Reyna Paz ay si Sis Andrea K. Dean Mercado galing sa grupo ng Legion of Mary Elohim. Ang orasang bote ito ay naglalarawan na ngayon na ang dakdang panahon ng pagbabalik loob natin sa Diyos upang makamtan natin ang kalayaan at kapayapaan na kaloob sa atin. Kaya tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Gumanap bilang Reyna de los Novelas ay si Sister Jeneline Fajardo mula sa grupo ng San Pedro Calungsod Choir. Ang mithiin ng bawat isa sa atin ay makarating sa langit. Ang langit na nagmumula sa isang magandang bulaklak na nagniningning sa buong kalamitan. Gumanap bilang Reyna Cielo ay si Sis
Jan Oida, galing sa grupo ng Lectors and Commentators Group. Lilia Cano Laraga from MCCT. Umakatawag bilang Rina de la Bergenes. Si Rina de la Bergenes ay isang pinagpala sa babaeng lahat. Naging buwatan sa mga kababaihan sa murang edad at isipan. Buong po sinusunod ang kalooban ng Diyos. Tinutupan ng banal na Espiritu. Binigyan niya ng buhay ang salita ng Diyos at isinila ang bugtong na anak ng Diyos. Gumanap bilang ina de las Virgenes ay si Estrella Alcoy mula sa community ng Filipino Academy of Midway. Flores, na nagtiling berhen sa pagdadalang tao niya kay Kristo. Berhen na nilanak niya, berhen na inalagaan siya, berhen na inalaga at pinasuso sa kanyang buhay. Habang buhay na berhen, ang kanyang pagkatao, tinawag siya na alipin ng Panginoon. Gumanap bilang Reyna de las Cortes na si Sis Maylene Peralta, galing sa grupo ng St. Joseph Choir, SJC. Sa ating lahat, Brother Marlon and brothers and sisters. Today, as I stand before you, bilang Reyna Elena, punong-puno ko ng pasasalamat at emosyon ng aking puso. For me, being chosen as Reyna Elena is not just an honor or a role to portray. Isa po itong malalim na personal testimony ng aking faith, ng aking pamilya, at ng journey ko bilang anak ng Diyos, asawa at anak. Habang pinagdinilayan ko kung bakit ako ang napili para inarawan si Reyna Elena, naisip ko na maybe God is reminding me that true faith is not measured by how perfect our lives are, but how we continue to trust Him despite everything, challenge, and uncertainty. Lumaki po ako sa simbahang ito. Simula po pagkabata ko, this church has been my second home. Dito po ako natutong manalangin, umawit, at maglingkod. Dito po nakubog ang aking spirituality and relationship ko with God. Coming from a religious family, nakita ko kung paano isinabuhay ng parents ko ang pananampalataya. Ang papa ko po, nabubuhay pa po siya, ay isa pong lay minister. Ang mama ko naman po ay isang lector, at ako po bilang isang choir member. Ang kapatid ko naman po, pangatlo, ay isa naman po siyang sakristan. Lahat kami ay may kanya-kanyang paraan ng maglilingkod sa simbahan. Growing up, hindi man po perfect ang buhay namin. Pinalaki kami ng mga magulang namin na ilagay ang Diyos sa sentro ng aming pamilya. At daladala ko po ang aral na iyon hanggang sa magkaroon ako ng sarili kong pamilya. God has blessed me with a person na itinadhana niya para sa akin. And now, we are blessed with 3 beautiful children. Bilang isang ina, one of my greatest prayers is, sana mapalaki ko sila ng may pagmamahal at takot sa Diyos, na matutunan nilang kumapit sa Kanya sa lahat ng pagkakataon, just like how we were raised by our parents. Pero gaya rin po ng lahat, dumaan din po ang pamilya namin sa isang pagsubok. Nasumubok talaga sa aming faith. Isa sa pinakamahirap ay nang mawala ang papa namin. Doon namin mas lalong naramdaman ang presensya ng Diyos. Through prayers, through this community, through this church, through the people around us, and through our family. Unti-unti kami natutulong bumangon muli. Hindi na din madali. Pero natutunan namin magpatuloy ng may pananampalataya. And now that I was chosen to portray Reyna Elena, mas lalo kong naintindihan ang kanyang simbolo bilang isang babae at ina ng matatag na pananampalataya. Tulad ni Reyna Elena na naghanap ng banal na krus, ako rin ay patuloy na naghahanap sa Diyos sa bawat season ng buhay ko. Sa moments of joy, pain, motherhood, loss, and healing. I may not be a perfect woman, but I stand here today as someone who continues to trust God despite everything. Bilang isang ina, asawa, anak, at ipon
lingkod ng simbahan. Nais kong maging testimony na ang pananampalataya ay hindi nawawala sa panahon ng pagsuko. Mas lalo po itong tumitibay. At kung isang bagay man po ako na nais iwan sa ating lahat ngayong araw na ito, iyon ay ang paalala na kahit gaano kabigat ang ating pinagdadaanan, God never leaves us. Sa bawat luha, may pag-ibig. Sa bawat pagkawala, may pag-asa. At sa bawat pagsubok, may Diyos na patuloy na umaakay at nagmamahal sa atin. Maraming salamat po. At naway patuloy natin sa buhay ang ating pananampalataya, hindi lamang sa simbahan, kundi lalo na sa ating mga tahanan at pamilya. Maraming salamat. Gumanap bilang Reyna Elena ay si Sister Evelyn Joy Gonzalez Platon at ang kanyang anak bilang Constantino Edward Platon. Mula sa community ng ina ng Laris Lolo, ILS St. Noir.